guys, hello mga katipid tips. So ito na yung request nyo ng version ko ng Graham bar. So ito na yon. So ang dami nating nagawa. Tingnan nyo, meron pa dito. Tapos meron din sa tab. So ito, isang idea kung ayaw nyong i-Graham bar. So pwede namang nakalagay po dito sa mga tab. Okay, so isa-share ko dito step by step para hindi po kayo mapatulad sa akin. Nung nakakaraan, nagawa ko nito, madaling araw yon. So lutang na, wala pang pahinga. So anong nangyari? Doon sa ginawa ko, lumutang yung ating Graham. So, naging Graham float siya. Pero, hindi naman po siya nasayang kasi nakain pa rin namin kasi ang sarap-sarap. So, para hindi kayo mapatulad sa akin na nangyari yung ganon, so, panoorin nyo lamang po hanggang huli. Okay? So, tara, umpisahan na po natin. Okay? So, una, i-ready po muna natin yung pan na gagamitin po natin. Tapos ito, nilagyan ko na siya ng parchment paper para pagtatanggalin na natin yung ating Graham bar is hindi tayo mahihirapan. Bali, ang kapal po nito ay 1 inch, tapos 10 by 14 yung size. Pero walang bawa naman kung pambahay at pambahay din lamang. So, kahit anong size is pwede po natin gamitin, diba? So, ito, sakto po doon sa sukat na gagawain ko. At i-ready natin yung Graham na gagamitin po natin. I-assemble po natin dito. Tapos gagamit tayo ng isang lalagyan. Lalagyan natin ng 1/4 cup ng tubig. 1 teaspoon ng instant coffee. So ito optional po lamang. Pwedeng hindi na tayo maglagay. Para may kakaibang twist lamang po dun sa lasa nung gagawain po natin. So, kapag nahalo na po natin yan, isasawsaw po natin ng mabilis yung Graham po natin. So, kapag napabagal yung kilos natin, aabutin tayo ng sira ng Graham po natin. Kumbaga, lalambot na siya kagad. Kaya, mabilis po lamang. Hahatiin lamang po natin. Tapos, yun lang po ilalagay natin sa dulo. So, kapag okay na, set aside lamang po natin. I-ready naman yung pinakang flavor. So, dahil mga bagets yung masusunod, ang gusto nila is cookies and cream. Kahit ano pong flavor is pwede po natin ilagay. Pwede rin po ang mga prutas. So, dudurugin lamang po natin yan. Kahit hindi naman po durog na durog. So, maganda din po kapag merong buo-buo. Kasi kapag kinain na natin yung ating Graham bar, meron tayong malalasahan na cookies, diba? Pag nadurog na natin, so isa-set aside lamang po natin at gumawa na po tayo ng pinakang cream po natin. Yung mixing bowl, medyo pinalamig po natin yan. And then, yung pangunahing ingredients po natin ay yung atin pong all-purpose cream. So, gamit tayo dyan ng 2 piraso. Tapos ito, chinil po natin overnight para mas maganda yung double ng ating all-purpose cream. Tapos, dito gagamit tayo ng hand mixer. Pero kung wala naman, pwede naman po nating tiyagain sa wire whisk. Tiyagain lamang po talaga natin. So, imi-mixer lamang po natin to hanggang sa mag-double. Pagpiling natin is na-mix na po natin ng ayos. Ngayon, ilalagay na po natin itong ating whipping cream. Pero ito naman po ay optional po lamang. Pero para sa akin, mas okay siya, mas dumadami at mas nagiging matatag yung pinakang cream po natin. Ito po yung brand na ginamit po natin kay ACC. Tapos, imimix lamang din po natin hanggang sa mag-white. Lalagay tayo ng condensed, 3/4 lamang po ng isang lata para hindi naman po ganun katamis pero pwede rin naman po nating ilahat so nakadepende po sa atin. Tapos mix lang ulit natin hanggang sa mag-mix yung mga ingredients. Lagyan na din tayo ng 1/4 teaspoon ng iodized salt para pangbalanse po yan sa tamis. Ngayon, ilagay na din po natin itong evap. So, yung paglalagay ng ating evap is dahan-dahan. Kasi ang kailangan yung pinakang cream po natin ay medyo stable para pag inilagay na po natin sa molder, na gagamitin po natin is hindi po lumutang yung pinakang Graham po natin. At kung ilalagay naman po sa ibabaw, yung Graham po natin is hindi po siya lumubog. Kaya kailangan ay hindi po mapalabnaw yung pinakang mixture po natin. So, ito, depende po yon sa pagkakamix po natin or kung gaano ka-stable yung cream po natin. Bali, yung isang lata ng evap is nailagay po natin. Sa loob ng 15 minutes is okay na po ito. So, ganito yung pinakang consistency niya. Hindi ganong kalabnaw at hindi rin naman po ganong kalapot. So, kuhanin na po natin yung pinakang tray po natin. Yan, ilagay na natin siya dyan. Bali, half lamang po nung tray na gagamitin natin yung paglalagay po ng cream. Dahil yung gitna is flavor yung ilalagay po natin.
Patungan na po ulit ng cream natin. Gamit lang tayo ng spatula para ipantay natin. Pag okay na, napantay na natin, ngayon maglalagay na po tayo ng pinakang Graham bar po ulit natin. Tulad lamang po ulit kanina, isasawsaw lamang po ulit natin sa coffee. Hindi natin maiiwasan na minsan may putol, so pagdudugtungin na lamang po natin yan. So ngayon, okay na, na-assemble na natin. Ang ganda ng pagkakaayos. Ngayon, idediretso na po natin ito sa freezer, pero meron pa po tayong gagawin kasi meron pa pong labis. Okay? Lagay ko lang siya. So dahil meron pa po tayong labis, ngayon ay maglalagay po tayo sa tub para meron pa po tayong idea. Kasi dito is pwede rin po. So ngayon, dito sa tira nating cream, meron pa tayong dalawang tirang cream isasama na po natin. Para meron tayong idea sa naka-layer yung ating cream at saka dun sa naka-mix na. And then, haluin lang natin mabuti. Kapag nahalo na natin, pwede na natin siyang ilagay dito. So mas mabilis, di ba? Ilalagay na din po natin ito sa freezer. Pwede na natin siyang takluban kasi kasya pa naman. Okay, so ito na yung mga katipid tips na bukasan lang is matigas na po kaagad. Yeah. Okay, so ito yung ating Graham na nakalagay sa tub. Tapos, ito yung Graham bar po natin. Okay? So, ito, i-slice po natin. Babalik ko po muna ulit ito sa freezer. Alam nyo ba, kanina pa ako minamadali ng mga chikiting. Gustong-gusto na nila itong tikman. So, para ma-sure, itataklob na lang natin. And then, saka natin itataob ulit. Ganda ng pagkakagawa, mga katipid tips. Okay, so ito na yung pinakang ilalim. Tapos ito yung gilid niya. Yan, saktuhan lamang po yung pinakang gilid, 'di ba? So yung slice na gagawin natin ay tigda dalawa. So after nyan, ito naman. Tapos dito is, pwede tayong gumamit ng foil. Pwede rin po ang parchment paper, yung mga may design. Kaya lang wala po akong available dito. Kaya ito po yung gagamitin po natin, foil. Bale, sukat po nito ay 8 inch. Tapos, kapag hinati na po natin, ang magiging size po ay 5.5 inch. Tapos yan, lagay lang natin sa gitna. Tutupi natin. Tapos, yung pagtutupi po sa dulo, aayusin nyo na lamang po para naman po presentable atin pong Graham bar. Tapos, pinakang haba po nito ay 4 inch. So, ganun lamang po yung gagawin po natin. Slice ko lamang po ito lahat, tapos babalutin ko. Ito na siya, nabalot na natin. Hindi ko na siya binalot lahat kasi gusto kong maipakita sa inyo. Ito, na hindi ko titikman, ipapalagay ko po muna to sa rep kasi baka matunaw. So, sayang naman, diba? Baka masira yung pinakang texture. Pinakuha ko yung nasa tab. So, ito yon. Ang ganda niyang tingnan. Perfect na perfect. Hindi nasira yung ating Graham. Tapos, ayan, makikita nyo talaga yung layer ng Oreo. Diba? So, ang ganda-ganda niyang tingnan. Tapos, ito po yung ating nasa tab. Halimbawa, kung ayaw nyo na nakaganon, nahirapan kayo sa mga lalagyan, kung sa natin ilalagay, so pwede namang nakatab. Tapos ito yung minix natin, yung Oreo. So kung mapapansin nyo, ayan o, kitang-kita mo talaga na cookies and cream kasi talagang batik-batik siya. So ang kagandahan dito mga katipid tips ha, kitang-kita ng dalawang mata ko. Parang sa pinakang texture, unang-una, masasabi ko kaagad na ang perfect. Kasi pa natutunaw, hindi pa umaagos kasi medyo matagal na siya talaga dito sa labas tapos mainit pa dito sa lugar ko. So talagang hindi pa siya nagme-melt. So ang ganda ng texture, unang-una. So ngayon, tikman naman natin kung ano yung lasa naman niya. So yung Graham natin, yan yung magkabila. Ang bango. Pag inamoy nyo, medyo matapang yung amoy niya. Kasi siguro gawa ng coffee natin. Okay.
Yummy! Yung tingin ko, nakagandahan dito kung gagawin natin business, itong Graham bar, is yung pinakang tip, yung pinakang texture ng Graham bar po natin. Yung kahit ba medyo natagalan na sa labas, is hindi po umaagos na tulad po nito. Tapos yung pinakang tamis is saktong-sakto lamang. Tapos yung isinawsaw natin coffee is nagpapasarap talaga dun sa Graham natin. Parang bumabalanse dun sa lasa. Kaya yung tipong hindi ka mauuta. Okay, so sa mga nag-request po nito, tapos kung nanonood po kayo at type nyo pong gawing extra income, itry nyo po yung recipe po natin at sigurado, hindi po kayo mapapahiya sa magiging customer po ninyo or sa family po ninyo or sa ririgaluhan po ninyo. Kasi ang perfect nito mga katipid tips para sa akin. Very good. So nice. Yan, yung sa tab natin is, tingnan na din natin. Ayan. Okay, so sa dalawa, pwede namang parehas din. Pwedeng i-mix na natin yung pinakang Oreo. Pwede rin naman yung naka-layer na. So, nakadepende sa atin. Overall mga katipid tips, so okay na okay. So very good yung Graham bar po natin. At kapag ginawa nyo to, sigurado hindi po kayo mahahassle. Sundan nyo lamang po yung pinakang procedure po natin. Okay, so dito sa ating Graham bar, para hindi po kayo mahahassle sa paggagawa po nito, ang gamitin nyo ay yung tulad po ng ginamit ko, yung pinagbe-bakean ko na 10 by 14 by 1. Ngayon atitipid tips, wala po talaga kami noong tray na ginagamit mo. So dito, pwede po tayong gumamit ng microwavable tub na 500 ml. And kasi kung napapansin nyo, ay isang bilang na to. 1, 2, 3. Diba? So dito, makakakuha tayo ng 3 Graham bar. I-arrange nyo na lamang po yan. Pag ganito na po yung lagay ng Graham bar po natin para mai-slice nyo po dito. So, bale, sa ginawa po natin, tayo po ay makaka-26 na Graham bar. Sa dami ko ng pinagdadakdak, tingnan nyo mga katipid tips, hindi pa rin humuhulas yung pinakang ice cream po natin. So, ngayon, sa interesado naman itong gawing extra income, mag-costing na po tayo. Okay, so ngayon, costing na po tayo at umpisahan po natin sa Graham bar, pero meron pa po yung natira. Tutuusin na po natin sa dalawa. So, ang total ay 84.70. Sa condense, hindi po natin siya nilahat. So, tutuusin na din po natin sa isang lata. Tapos, yung pinakang salt natin, i-plus na din po natin. So, 39 pesos. Isang evap, 29.15. So, sa cream o po natin at coffee, pagsabahin na, 40.15. So, sa dalawang all-purpose cream, plus yung whipping cream na ginamit po natin, 167. Kaya ang total po ay 360 pesos. Ngayon, mag-plus na din po tayo ng other expenses. So, yung tab, hindi na po natin yung tutuusin. Dito na lamang po sa Graham bar para hindi lamang po ganun kahaba yung video po natin. Yung pinakang foil na gagamitin po natin kung maglalagay tayo ng sticker, tapos kung take out yung binili natin, so kailangan natin ng pagbalot. Sabihin na po natin na 50 pesos at mag-plus na din po tayo. Pinakang flavor po natin at pinakang kuryente po natin. Sabihin na po natin na 50 pesos kasi kaunti lamang naman po yung ginawa po natin. So, kung gagawa tayo ulit, so add 50 pesos po ulit. Kaya ang total po lahat ay 460 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 26 pieces na magagawa po natin Graham bar. At ang kalalabasan po ng 17.69 yung puhunan po natin sa isang Graham bar. Ngayon, ito pwede po nating ibenta ng 20 to 30 pesos. Pero ako, tutuusin ko siya ng 25 pesos. At kapag minus po natin yung puhunan, posible po tayong tumubo ng 7.31 po kada isang Graham bar. So kapag itinayos po natin yun sa 26, so posible po tayong tumubo ng 190.06 dito sa 26 pieces na nagawa po natin. So estimate ka lamang po yun. So good na din yung pinakantubo po natin kasi ang kagandahan po doon kapag natutunan na yung ating Graham bar, doon na po mag-uumpisa na lumaki yung pinakangtubo po natin. So yung pinakangtubo na yun ay dito sa cookies and cream natin. So, kung maglalagay pa tayo ng ibang flavor, costing po tayo ulit ng bago. Kasi baka mamaya is malugi po tayo. So, dito sa Graham bar po natin, kung gagawin natin siyang extra income, mas maganda yung madaming flavor na pagpipilian. So, sana bago po ulit nagtapos yung video po natin, ay meron po ulit akong naibibigay na magandang negosyo idea po ngayong per month. So, bagay na bagay po ito ngayong papalapit ang Pasko at bagong taon. Okay? Bye!